Maayong adlaw kaninyong tanan ano sa bita kini ang inyong katuang programa sa TV Apolia.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Catholic Apologists International. Sir RJ Seno banay ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron pa nagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So nanapod kita karoy tagaan og gamay nga tawag ining reaksyon may tungod ni ining maong mga pamulong, mga istorya or mga presentations sa atong mga amigo nga mga dili Katoliko, particularly kini nga Seventh-day Adventist. Kay ambot lang anong perminti magyud Seventh-day Adventist mo ay tawag ining ilabay sa kuang tawag ining mga videos nga ingon pa nila kay sumala pa nila mo de kusog kaayo tawag ining magsamok-samok daw karon nga panahon. Sige dili nato kanon kay siyempre gihangyo man sa ato nga tagaan ta kini og tawag ining reaksyon. So okay. So kini nga reaction is kuani tawag kini nga video rather. Kini nga video is gikan ni sa video nga tawag ini nga posted by the Seventh-day Adventist pastor nga si Mr. Bacalares. And yun, ato ning tawag ining paminawon ng iyang mga punto concerning sa Biblia kay gipangutan naman siya dinhi. Nga nagkatawa pa jud ko sa nangutana kay naay mga puntos dito nga luoy ang ilahang tawag ini mga membro kay wa nila tudloy og tarong. So sa question nahulog nga ang simbahang Katoliko daw sekta. Ay nalang. Sige atuan ning tawag ining paminaw ng argumento ni Mr. Bacalares. Pastor, ang ato mga friends diha sa mga lain nga mga sekta sama sa Katolik. So ilang sa ko no? Sama daw sa mga sekta sama sa Catholic. Wa pud bumuuwaw mo no? Katoliko na hinuoy na himong tawag ining kuan, Katoliko na hinuon ng gitawag og nag-ingon nga maoy gitawag og nahimong sekta. Okay, muna magkatawa-tawa. Oo, mauwaw. Ang sekta ka mo, ang sekta. Nga naman, tungod kay usakuan pa ba, wa mo nag-create og inyong kaugalingon nga tawag ining usakuan pa ba religion ba. Unlike sa gitawag og simbahang Katolika, pag may Romano Katolikong Iglesia, refer na sa tawag ining Santa Kristyanidad rather. Refer na sa Kristyanidad. Kung may yung Kristyanidad, refer na sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pasensya naman kayo ma-distract ko eh. Kaya na nagtawag ining nag-communicate sa kuha via cellphone. So, karon. So, ang tawag ining mahitabo, yung tag-sekta, but pasabot yung buto lang tawag ining kalit nga naggikan sa tawag ining usa ka pundok. So, syempre, simbahang Katoliko, wala man yung buto lang tawag ining kalit kay mismo ang founder nini, ang ato ang Ginoong Jesucristo. Diba? St. Matthew chapter 16 verse 18. Thou art Peter na pandisrak, I will build my church. Ngunit ingon ni Ginoong Jesucristo, and the church, ingon pa ni Kristo, it porte entry non, prevalibun adversus iam. Bisad ang haan sa impyerno, dili gayod makabuntog niini. So kining mong iglesia from the 1st century AD until now, existido. Og walay laing iglesia nga makakonect. Walay laing iglesia nga makatudlo sa kasaysayan gikan karon nga panahon paatras ngadto sa mga apostol mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung sundo nato ang tawag ining lohika, ang iglesia gitukod ni Kristo gikan sa pagkatukod hangtod karon walay kamatayon. Ang simbahang Katolika gikan sa pagkatukod ni atong 33 hangtod karon walay gitawag og kamatayon. So therefore, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang iglesia nga gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So kanang giingon din na sa balaang kasulatan nga iglesia o kanang giingon sa kayasan na Kristyanidad, isa lang nakapundok. Walay lain kung dili ang simbahang Katoliko, dili ang Seventh-day Adventist, dili pa og ang tawag ining ubang mga pundok nga nagpaila nga they are founded by Christ. So in sungon ana, so dili sekta ang simbahang Katoliko. Ang sekta apil ng Seventh-day Adventist. Kay syempre gikan sa tawag ining Adventism, kang William Miller, nagbuak-buak sila. At natukod ni atong 1863, kining maong Seventh-day Adventist. So sekta. Ang sekta din kining Seventh-day Adventist, dili ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. I-continue nato ning question sa nangutana kang Mr. Bacalares. Kung pastor, ginaangkon nga gi-claim nila nga sila daw ang nag-compile sa balang kasulatan. So actually, wala lang yung nag-claim lang, kung dili nag-provide good og evidence. Nga naman, kay again, for the first 1,000 years, wala may sulpot o may Seventh-day Adventist na nga panahon. For the first 1,000 years, naalang may usa ka iglesyang nag-exist
nga maoy tawag anang administrator, maoy responsable nag-compile, and at the same time maoy nagpagawas ni anang maong gitawag og Biblia. So walay lain eh. Oh, kaya nga panahon pa man nahimugso ni mga squatter sa pagtuo, di ba? So ana kuno mga Adventist wa ko tay rights nga mogamit ni ana kay sila kuno naghimuan nga Biblia. Actually, naamoy rights nga tawag ining mubasa ana kay every book na mag-exist aning kalibutan na naamoy rights ang tanang mga tao nga mubasa. Oh, pero wala mo'y rights nga tawag anang musulti mo nga kamo ang final interpreter ni anang maong Biblia. Ngano man kay dili man kamo ang responsable nagpagawas anang libruha. Again ha, sa tawag anang tama nga pangunahuna, sa tama nga pangunahuna, dili pwede nga maguna ang libro kaysa gitawag og institusyon. Maguna gyud ang institusyon, una ang libro. Naguna-una ang Christianity before panigawas ang maong gitawag og libro. Mo na naunang Iglesia Katolika, nag-exist siya for 300 years before panigawas ng Biblia. Kasi siya ang responsableng nagpagawas ni ining maong gitawag og Biblia. Kay before 4th century, o man nailhin ng Biblia. O man kailan ang tawag ang mga apostol ni ato nga naay Biblia niya. O po sila magtuo, nakatong ilang mga writings, i-appeal sa Biblia. Ingon ana ang tawag anang punto. Okay, sige, continue na to. So, ako pastor, ngita ko katinawan ba kung sila ba Jod ang nag-compile sa Biblia? O Okay. kinsa? Okay, niya. Sa original, dili sila nag-compile. Sa mga dili original, sila na nag-compile. So kini mo na ang palusot ni Mr. Bacalares. Kaya para ingnon ba nga lahi ang nag-compile sa original o nya lahi pud ang nag-compile sa dili original. Wa siya kabantay base sa gitawag og kasaysayan, isa lang ka buok iglesia nga Kristiyana ang nag-exist sa unang usa ka libo ka tuig sa Kristohanong relihiyon. So kung moingon siya nga lahi ang nagkumpara sa original o lahi ang tawag ang nagkumpara sa dili original, ano sa nagi-compile ang Biblia katong original? Ano sa o kinsa ang nag-compile? O kung sa ang imong reference nagi-compile ana nga panahon? Ikaduha nga tawag ining punto, ikaw lang nag-distinguish ng original o dili original. Ngano di ay katong tawag ini mga copies nga tawag ang nagi-compile sa 3rd and 4th centuries. Asa mo sa nikuha og tawag ining mga sources? Dili man na pwede nga makakopy ka kung wala kay gitawag og source. So kinsa ang tawag ining naghupot ni anang maong gitawag og mga sources? Naabay 70 sa 3rd, sa 1st, 2nd, and 3rd and 4th century? Wala eh. So ang kadtong administrator sa mga writings sa mga apostoles, ang simbahang Katolika nga naman kasi ang determine out of 1,000 manuscripts sa gitawag og kining New Testament, ang simbahang Katoliko ang nagdetermine na kining 27 books maora ni ang tuuhan nato nga inspired written word of God or inspired tawag ining writings nga i-appeal nato sa New Testament. Unya pagkaman yung sa man pag-determine kung asal kita sa original. Unya kana nga panahon, remember ang Christianity nga mao nang simbahang Katolika under persecution sila. Tama man ang moingon nga tawag ining gipangsunog, pero ang simbahan Katoliko nakita niya nga kaila siya, kabalo siya ni ining maong gitawag og mga kasulatan at the same time ang Biblia kining maong mga manuscript di lang kinamoy basis sa translation nila ngano man tungod kay naapay mga gitawag mga leksyonary sa una kining gitawag og kining mga gipangsulat sa panahon nga magsimba sila mao ni pamaagi sa ilang pagtranslate kani adto kay para mas masabtan nila ang mga manuscripts nga ilahang gitawag og nakita mabitaw nga naigingon nga mga codexes di ba na mga codexes. So kana mga codex mo na mga early manuscripts nga mga copies from the original, copies from the original. So kaning copies from the original ang nagpreserve ani nga copies kaptong responsable naghupot ni anang maong gitawag og original. And kanang maong mga manuscript Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, and Codex Alexandrinus ang naghupot ana ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walay gitawag og lain for the first 1,000 years So, kinong palusot ni Pastoy para inon nga ang original mao tong tinuod niya katong dili original mao ng simbahang Katoliko. Binutbot na. Una-una ra ning tawag ini Pastoy Bacalares. Kay kumiyog nag-compile ka sa Biblia, asa man ang katong original or katong kinopya?
Ano sa din nahitabo ang tawag ining compilation sa Biblia? Nahitabo sa 1st century, 2nd century, 3rd century. Nabaka ni mapakita nga tawag aning ebidensya si Pastoy nga before ang 4th century nag-compile ang mga apostol og Biblia. Mao ni tawag ining kuan ba? Mao ni gitawag og kinibitaw nga rason sa mga tao ba nga naningkamot gid ang taog palusot. Di mo gini may tabo nga makalusot gid ni. Nya pagkahuman ang question is kinsa man ang nag-compile. Ang daghan kay siyang tawag anang pasikot-sikot kay para ignon nga tawag hindi lang Iglesia Katolika, Apostolika Romana pero musangko si simbahan Katoliko. Niya sige, continue na to. Wala nay original karon. Kung ano di ay karon di ay nag-compile ang tawag ining Kristiyanidad. Kay para inon ni mga wala original karon. Karon nga panahon yes, pero remember daghan mga translations karon. Ang question, ang tawag ining origin sa Bible. Grabe naman po, Pastoy. Ikaw nag-ini mismo, nag-atubang sa imuhang tawag tigpangutan na? Imo pag yung sa agon? Ang question, ang origin sa Biblia, dili ang karon. Kaya ang karon, yes, mga translations na. Yung mga di na makakitag tawag ining magbit-bit ng mga manuskripto. Na ang original is Griego. Nga tawag ining mga pulong ang tawag ining gipangsulat sa New Testament. So di na kayo makita. Nya kung kanang mga original karon o kanang mga copies from the original, asa na karon? Nasa inyo? Wala eh. Wala gyud wala. Di mo makatulog tinuod ug maka-permites Pastoy. Ang nangabilin mga kopya nga dunit na tong mga original. Imagine gud nimo nga almost 2,000 years na. Di ba? Normal gyud nga mga dunot pero naay mga copies from the original. And even ang mga Protestant scholars admitido nga kanang mga copies from the original and even ang original manuscripts ang simbahang Katolika maoy tawag ini naghupot ni ana dili Seventh-day Adventist, dili Protestant churches, dili oy itug ana lang untang tinuod ba kay para dili bitaw tawag ining masakpan kay kung masakpan ka sa imuhang tawag ining bakak mas musamot na hinuon nga kauwaw ng imuhang pagkatao at the same time mauwawan ang pundo kay imong gipasakupan ngano man kay instead of muto ang tao ani mo mga tawhan na ma-convert pa ninyo ang mahitabo kung mahibaw ang tinuod mga bakakon din mo mga tawhana di ba mga bakakon niya syempre ang amahan sa bakak mo biyang yawa ang ilang nag-compile ang kana ng mga kinopya ngano di ay sa 1st, 2nd, and 3rd century nag-compile ang mga apostol, nag-determine sila nga mauni ang New Testament, mauni ihap sa mga libro. Kaya compilations man god, mao na ang panahon nga pag-create sa canon of the scriptures. Buti pasabot ilahang gi-determine pila ka tawag ining libro ang New Testament. Nya pagkahuman na ay sugo ang tibok iglesia nga kini sa tibok iglesia dawaton nato ni nga maora ni ang inspired written word of God sa New Testament. Naa ba sa 1st, 2nd, and 3rd century? Wala eh. Wala. Ngano man nga panahon persecuted sila. So walay compilation nga nahitabo. Mao bitaw pag-abot sa 3rd and 4th century, daghan kaayong mga manuscripts nga ilahang gipangkuha. Ya, di lang kay 27 books ang New Testament lang ha. For example, New Testament. Di lang kay 27 books. More than 1,000 of manuscripts ang ilan nakuha. Pero ang simbahang Katolika tungod sa giya sa Espiritu Santo, siya ang nidetermine nga kining out of 1,000 of manuscripts, kining tawag ining 27 ka libro, maora ni ang inspired written word of God nga gikan gyud mismo sa kamot sa gitawag mga apostol. Ana ba? So kung dili pa kagigamit sa Ginoo, kung wala pa kagigamit sa Ginoo, pakigihan sa Ginoo, makatuod ka kana 27 ka libro out of 1,000 manuscripts ng ilahang tawag ining compile kumbaga ilahang gipakita kumbaga. Ikaduha, kung tawag ining ingon-an ang pangunahon ng mga pastor kung sila binabuhi ang mga panahon, di sila mutuo sa pagtudlo sa Iglesia Katolika, di ni mutuo nga ang 27 ka libro mao na ang inspired written word of God. Ngano man kay ang simbahang Katolika ang by the authority of the church, siya mismo ningon nga ang New Testament 27 books. Tuo mga mo, di ba? Okay lang unta nga di mo mutuan ng Iglesia Katolika, di lang kay 27 may nakasulat. Di mi mutuan na, nga mutuan mo ni napa namin kaugalingon tatawag ang Biblia pero ngano ninyo nabuhata. Ngano man tungod kay wala mo'y otoridad. Wala sa inyo ang balang espiritu aron mo determine sa mga inspired written word of God. Ngano man tungod sa hinungdan, wa man mo'y Espiritu Santo.
Espiritu tuntuyis naa. Porque Espiritu Santo wala eh. Sa ato pa, kay ang mga konopya naman ng ilang gi-compile, na adi ay isistado kaniadto ang original. Nga makakopya ba di ay sila kung walay original? Mga pastoy, makakopya ba sila kung walay original? At the same time, kinsa nagupot sa tawag ining original ana nga panahon? Kamo? Dili. And before 4th century wala pa giila ang mga apostol nga tawag ining 27 books lang ang inspired written word of God. Nga naman kinaapay mga letter of Barnabas, letter of Antioch, letter of Saint Ignatius of Antioch, Smyrna, yun. Naapay mga nasulat pero ngano mo to maapil sa New Testament? Nga naman, tungkol kayang simbang katoliko ningon nga ayaw na. Napagan mga gospel, the Acts of Peter and Paul. Napay gospel of Judas. Napay gospel, daghan. Pero nga nung mo tumapil. Nanabad yung 7 books nga gideclare ang before ang 3rd to 4th century nga di ang gideclare ni Papa Innocente ug Papa Siricius ang maong tawag ng libro sa Bagong Testamento. Wala pa eh. So kanang imong pamutbot nga na nagi-compile na anadaan but na. But yun na, but. Okay? Number 2 nga rason. Wala pa'y Roman Catholic na ana ang New Testament. Ay binutbot na pud ni. Another nga gitawag og binutbot. Ngano man kay ang earliest written record of the Catholic Church, the Roman Catholic Church, mao na ang New Testament. Dili mo gawas ng New Testament kung walay Romano, Katolik o Iglesia, but-buton gyud ng pastura. Pagka-but-buton. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, nagsulti, the earliest written record of the Roman Catholic Church or of the Church, sumala pa sa mong itong libro, is the New Testament. Dili mo gawas ang New Testament kung wala ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So Ginoo ko ni mga tawahan ang but nituo po nila mga membro ani no. Gamo mga higalag may eksupon. Bantay-bantay mo kay kitagaan mi tas Ginoo og tama nga pangunahon na para kabalota mo pili unsay maayo unsay daotan unsay kabakakan ug kamatuoran. Kung ingon ani nga pastor ang ato ang tawag ining paminahon ang atong kalag. Tusutoy gud sa impierno kusog pas racket way sangit-sangit. Kung ingon ani nga presentation sus Ginoo ko. Muna mga kaigalaan na ko mga Katoliko kung naay magwali-wali nga pareha ani ni pastoy isang punto ka 70 Adventist delikado ni ay kung maminaw mo ani inyong kalag sigurado tangagon sa demonyo iwisi-wisi do sa impierno. So mo na okay last portion last argument ni Pastor Calares. Gipresume lang nila nga ang Roman Catholic na sa Mateo 16:18 when in fact wala diha. Nga naman kaya nasa yung letra por letra. Wa magitungan li. Ug ba po na yung baruganan. Wa nganli ang iglesia ng gitukod ni Kristo. Nya nga ipamugos mo gyud niyang ang argumento sa butang nagisulti na sa mga Katoliko nga wa nagliging nganling ni Kristo ang iyang iglesia. Pero question kanang iglesia kang gayang gitukod asa na karon? Kamo? Natukod lang mo ni Abto 1863. Layo na kayo mas tinai. Pero tira yung layo as tinai. The more na magsigi mo deny, the more na magsigi mo og dili pagdawat sa kamaturang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana gitukod ni Kristo, the more nga maut-ut mo sakto sa inyong kaugalingong gitawag og mga argumento. So wala pa nakapag-follow sa itong mga page, i-follow nyo itong mga page, RJ Horolan Sandra Second TV, Punta Argumento, o Kuya Apologist TV page, o pwede sa mag-send din na o Facebook stars. And also, sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang atong mga channels, Dali Catholic Apologist International Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mo, mag-send din na o super stickers, super chats, and super thanks. And ayun, sa mga Katolikong gustong mutabang sa ato ang gitawag og programa, pwede nyo ipadala inyong tabang suporta, pinag sa mga account numbers, nga nagkaroon sa mga screens, kanina nagadagan ng information, o pwede sa mo, mag-message sa tong page kung bayarimitan sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat. Ug katulang muna aton taga paghaptag og reaksyon og yon ako temporary minute kaninyo og magkita-kita na pud ta sa sunod na pud nga mga reactions nato tungod ning itong mga amigo nga mga dili Katoliko. Ug kumingon Iglesia Servire at Fidem Catholicam Defendere maayong adungin tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.
maayong adlaw kaning tanan ana sa kita kini ang inyong gato nga programa sa TV Apulia.Argumento gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apology International. Sir Arjesen uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon na atay tagaan og ayan gamay lang na gitawag og reaksyon nya. Syempre ang ato ang trabaho karon is ato ang pangpangkaon or ato ang pangbukuhon ba kumbaga kining atong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly kining mga Seventh-day Adventist muna sila ang ikaduha nga tawag ini nga pundok nga kusog kayo mo chap-chap sa mga librong Katoliko ug sa mga librong kasaysayan nya. Di pa sila makontento sa tawag ini nga pag-chap-chap sa libros mga Katoliko ug libro sa kasaysayan, chap-chapon po nila nga ato ang video para ingnon nga tawag ini nga nasayop ta. So yon di na tayo dugay-dugayon kay nang hagit ra ba ni sa kuag tawag ini nga debate niya pagkamanan ako wala problema nga manghagit ka sa kuag debate pero gusto na ako nga face to face and at the same time unahon na to ng pundok nimo nya na nang sa sabat-sabat tawag ini nga adlaw ipapahulay unya na unahon sa nato ning pundok nimo kay pag makita nato ang imong pundok dili gani na iyan ni Kristo ratsada na natanan kanang imuhang gituuhan piki na. Okay, so ato asang tawag ini nga paminaw ning binutbot ning mga tawhana. Okay, gireaksyon na nila ang ato ang tawag ini nga video nga kuno naglibog daw ta usa to pag-present ang ato ang kuan ang ato ang tawag ini nga pagribat kay Mr. Bacaclares. Nga naman kay naglibog sila ngano daw nga tawag ining libog daw kay presentation mahimo gid ng libog kung ikaw mismo wala kayo nagabasa kang wala kay tamang comprehension. Libog yun na. Ngano man kay ilabi na wala ka anang tawag anang libro wa nimo nabasa ang tibok context ni anang maong libro malibog jud ka. sige atuan tawag ining paminaw ning binutbot aning daig. Dili tanan statement ni Saide tungod kay nagbase siya sa panghitabo niya imo panuong gipalig-on ang argumento ni Pastor Chris. Nga unsa day tawag anang ako adong gipalig-on sige daw. Nasulpot ang Romano Katoliko tungod kay ang early Christian naa sa gitawag og niya. Katawag ko nimo ang gitawag og mga tawhan na gipalig-on daw ko no. Nako ako mismo nagpalig-on ako ang gibuko ang inyong Pastoy Bacalares ngano man kay ang iyang gi-quote stand sa Eastern Orthodox Churches nga nagasupag sa supremasya sa Santo Papa nga gihuptan gikan pa sa 1st century AD gikan pa kang San Pedro. Nya himuon nimo nga statement na or tawag ining barugana na sa istorya ni nga si tawag ining Gregorio Saide. Pataka lang kining mo mga tawhana pataka ra gyud. Kini ni sulpot ra ang guys. Kung nisulpot ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kinsa man pud nagtukod. Ano sa apod gitukod ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana based sa librong ikutlo ni tawag ining Mr. Bacalares nya at the same time kana sa 1st century wala bay kuan wala bay tawag anang Western Church or the Roman Church ana sa 1st century. sige daw kay kani ilahang gipakita nga ako ang video nya unsay rason sa mga Eastern churches nganong wala nila gidawat ang tawag ining Roman supremacy. Okay, so dinhi ako ang tawag ining gitadtad ang gi-quote ni Mr. Bacalares kadtong argumento sa Eastern churches. So ang ako ang punto dinhi nga katong gikutlo ni Mr. Bacalares dili to statement ni tawag ining Gregorio and Sonia Saide kung dili baruganan to statement kadto sa gitawag og mga Eastern churches nga diin ni contest sa supremasya nga gihawiran sa Santo Papa didto sa gitawag og Roma. So tan-aw na to be. May punto na muna ang rason sa nakamuyakat man ang explanation. Tan-aw na to nagkayamukat daw nya pagkahuman siya pud apod siya ana pong libro ha. Wa pud siya kabasa sa tibok konteksto. Di ba yabag? Sige daw. Number one, the following reasons. The earliest Christian churches were found in the East, not in the West. Kung ipasabot, makita ang pinaka-earliest Christian sa East na naman kaya diya man nagsugod ang Christianity. Dili man sa West. Okay, so di yango siya. Yango na. So buti pasabot ni uyon siya sa ako ang gitawag presentation sa kana nga gitawag og point pero ang sumpay daw sige daw tan-aw tagi sumpayan ba. Dili man sa West. Pero unsaon nimo pagka connected
ni Apostol Peter nga waste man mo. Okay, so mo ni ang question. Unsaon yung pagkatawag ang pag-connected ni Apostol Pedro nga sa west man mo? Mo ni problema ninyo kay hilig mo maputol sa statement sa libro, apil pa ang akong video inyo pang putlon o ni ay tawag ining ko ano. Ni ay tawag ining statement na ako nga kompleto kay para makasabot ka. Makita ang pinaka-earliest Christian sa East nga naman kay diha man nagsugod ang Christianity, dili man sa West, pero gikan sa East ni abot siya og tawag ining West. Ayun. So, buot iba sa buot. Bot ang giingon ni Daig, gi-question niya unsaon ninyo tawag ining pag-claim na sa west man mo, sa east man kahato, ang tawag ining early Christians, unsaon man pag-claim na sa west man mo. Ngano man kay ang explanation klaro akong gisulti nga kining early Christians nga unang gitukod sa east ni abot ni og west. Oh, sige, i-continue pa nato. Kina ako ang explanation nga ilahang tawag ining giputol. Ang pangunahuna ni Mr. Bacalaris nagmamakit-an sa East ang Christianity, so therefore sulpot lang kalit ang West, dili ngano man tungod kay sa 50 AD na ana sa page tawag ining page 118. Kasi may giingon dinhi, Christianity started in the East but it found more fertile ground in the West. So buot ipasabot ka ng Eastern Church o Western Church na asay connection. Wala kinibuto lagkalit ang Roman Church dito sa West. Nga nag-una dito ang East. Dili. Naana sila connection, pastoy. So, unsa man ang ako ang tawag ining sumpay, kinsa man ang founder sa gitawag og kanang Western Church or the Church in the West. Ano connection? Question, kinsa man ang nagtukod ana? O sa maong gihapong tawag ining libro, World History for the Postmodern Modern World. O na. Okay, so kini ang tawag ining same nga libro ang akong gigamit sa libro, nagigamit sab ni tawag ining Mr. Bacalaris. Ana kini na sa silong. Ato ang tawag anang basahon na kinsa may nagtukod anang gitawag og Roman Church dito sa West. O basahon nato ha. Atong bukuhon si Mr. Bacalaris. Christianity na sa page 117. Christianity spread westward from Palestine to Rome. So buot ipasabot from east to west. So tama tong gingon ni sa tawag ining stanza sa Greek churches, ang tawag anang early church nagsugod man dito, found in the east, not in the west. Ngano man ulahi naman ang Rome. Ulahi naman ang west. Pero ang question, kinsay nagtukod, kinsay nag-establish sa church sa west or sa Western Church? Okay, atong tawag ng padayon pagbasa. Christianity spread westward from Palestine to Rome. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the west. Okay? So, natubag-ig. Natubag imong question. O kung saan na ito pagka-connect, sa simbahang Katolika dito kang Pedro. Ngano man kay same San Pedro nga nagtukod sa Diocese of Antioch, same nga Pedro nga nagtukod sa dito sa Diocese of Rome nga muon nang gingon nga Western Church. Ayo lagi ninyo putla-putla lagi ang tawag ining kuan lagi, ang tawag ining argumento o presentation kay kamuray maulawan ra gyud mo ana unya baga kay gitagnaong og tawag nang ato anang putlong-putlong nakabalo man ta nga tubag na kuna nya laay gitawag og dokumento unya una mo tawag ining muribat dapat basahon ninyo ang whole context, ang whole chapter sa gikot sa imong pastoy nga gitawag og bakakon. So tan-awa ang pastoy bakakon, ikaw pud bakakon sab. Nya sa Biblia, ang amahan sa bakak mao ang yawa. So sa wala pa nakapag-follow sa to ang page,
I-follow niyo itong ang gitawag page, RJ Roland Sandres Second TV, Apolia Punto Argumento, and Kuya Apologist TV page. And pwede sab mo, mag-send din na og Facebook stars. And also sa atong gitawag mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga itong mga channels, Dali Catholic, Apologist International Official, RJ Sandres Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan, Religious Forum. And pwede sab mo mag-send din na og super sticker, super chats, and the super thanks. And yon sa mga Katolikong gustong mo tabang, gustong mo suporta, ninyo mong programa, pwede ninyong ipadala yung tabang o suporta, pinost yung mga account numbers, manakaw din sa mga screens kaya nagadagan ng information, and pwede sab mo mag-message sa tong page kung bayari mitan sa inyong pagpadala. So ayun, another na naman pod nga tawag ining punto nga ato ang gipakita nga kining maong mga depensor sa badista mga bakakon. Okay? Sa ngalan sa Tibok Pera sa TV Apolia Punto, argumento gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International sa kumakauban ng LCA. Gusto na mga Katolikong nagatabang o nagasubaybay o nagasuporta nin programa, kini yung ubos nga lagat isus pagtong Katoliko Sir RJ Seno, timpara yung manamit kaninyo ug moingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey.